Rational inequality. Try natin kung alam ko pa. Basically, char. So, siyempre sa basic muna tayo. Kunyari, x plus 1 greater than 0. So, magkakaroon ka ng x greater than negative 1. Tama? Pag drop mo yan, ito yung negative 1. So, open circle kasi walang or equal. Pag may or equal yan, shaded. Okay? So, dahil greater than, pupunta ka dito sa right. So, pag ninotate mo siya, interval notation, left to right yung pagbasa, gamit ka ng pen. So, pen mo, tatama ka sa circle. Yung point na yun is negative 1. Then, yung sunod na, yung arrow na. So, kung yung arrow na, kung saan nakatutok, kunyari, kasi dito sa right side, puro positive numbers na yun eh. Or positive infinity. Sabi sabihin, infinity na positive. So, pag infinity, ano siya, parenthesis. Then, kapag yung point mo is open circle or hindi siya shaded, parenthesis din. Notation niya. Kung gusto mo siya gawing set builder, alam ko no? X such that X is an element of real numbers. Charot. Element of real numbers where X is greater than negative 1. Yan siya guys, ginagawa. Di ba gets? Wala. Another example. Let's naman tayong number 1. Number 2. Kunyari meron kang X minus 3 less than. But siyempre dapat alam mo to yung inequality kung ano. Kung less than greater lang, paano basahin yan? Diba? Pag ganito yung opening niya, nakaganon no, edi greater than yan. Ito less than. Then kapag, paano ba ito explain na madali? Yari ganda. X minus 3 less than 4. So, lipat mo lahat para ka lang nag-solve ng equality. Di ba pag nag-solve ka ng equality, ina-isolate mo yung may variable, tapos nilalagay mo sa kabilang side yung mga numbers na iba. So, which means, gagawin mo dito. So, magkakaroon ka ng 4 plus 3. Then, kapag lumipat ka ng kabilang side, o nilipat mo yung isang number sa kabilang side, nagpapalit siya ng sign. So, from 4 pa rin siya kasi hindi mo siya ginalaw. Ibig sabihin, nasa right side pa rin. Pero yung negative 3 natin, naging positive na siya. Kasi nga, nilipat natin ang side. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng x which is less than 7. So, pag in-drop mo siya, ito yung 7 natin for example, then napapansin mo, ito ay walang or equal. Kasi pag may or equal dyan, naka-shade yan. Pero kung wala naman, open circle. So, dahil less than siya, dito sa kabila yung possible solution. Yung mga solution set mo pala, hindi siya possible. Talagang solution na siya. Ngayon, pag binasa mo nga siya, ginawa mo siyang interval, start ka lagi sa left, papuntang right. Sabihin, tatamaan mo muna yung arrow. That is infinity. Pero yung infinity natin kasi papunta sa negative numbers kasi nasa left. Sabihin, negative. Parenthesis. Then, pag diniretso mo yung pen mo, tatamaan mo tong circle. Then, yung point 9 is 7. Nilalagay mo yung 7. Then, dahil nga hindi siya shaded, parenthesis din. Then, pag gitna mo siya nito, ganun din yan. Like x such that x is an element of real number where x is less than 7. Magkakopya mo lang to. Anyways, ganito siya. Pero kung may or equal siya guys, like ito naman negative. Pag nagdi-divide ka ng negative guys, nagre-reverse yung sign yan. Kumbaga nagpapalit. So di ba katulad sa inequality, ay sa equality na kapag nagdi-divide tayo, pero kasi equals lang yun eh, wala kang babaguhin doon. Pero ganun pa rin yung gagawin. Like kapag meron tong numbers more than 1, i-divide mo yun. Pero magre-reverse to kapag nag-divide ka ng negative. So, tingnan mo. From less than or equal, naging greater than or equal siya. Ganun yung ginagawa kapag nagdi-divide ka ng negative. So, ibig sabihin, pag ginrap natin siya,
Ito for example yung negative 2. So kung ito yung negative 2 mo, napapansin mo, meron siyang or equal sa baba. Which means shaded siya. So pag binasa mo siya greater than, papunta siya sa right side. Ibig sabihin, pag in-wrap natin or notate natin siya, huwag tatamaan yung negative 2, dilagay mo yon. Wait lang. Negative 2. Then pag diniretso mo, infinity. Pero yung infinity natin papunta sa right, sa positive. So, close mo yon. Pero ito guys is shaded sa bracket. Pag bracket, shaded siya. Ilang R yun? Yung bracket. Bilang niya. Ay, hindi. Ganon siya. So, ngayon, pag nilagay mo siya sa interval, sa set builder, magkakaroon ka ng ganyan. Kopya mo lang yun. Tapos na. Ito na yun. Ganyan lang ginagawa. Ibig sabihin bottom line, pag nag-divide ka ng negative, papalit ng sign yan. Pero dahil yung given mo is rational inequality, pero ito yung concept niya kasi. Ano lang to eh, linear lang to eh, di naman to rational eh. Pag rational naman, ang galing no, kabit na alam ko pa. Last time ko tong tinuro, last year pa eh. Okay, rational inequality tayo. Ibig sabihin guys, ito naman, magkakaroon ka ng critical points. Pero remember pa rin na kapag shaded siya, naka or equal, then kapag wala, ano lang, open circle. Pero ito kasi guys, may restriction siya pag rational. Gawa natin na example. Nyari ito muna. Or lagyan natin ng, ito muna, sige. So, mapapansin mo, kumbaga kasi, equate mo yung numerator tsaka denominator mo by 0 eh. So, pag in-equate natin yung numerator natin by 0, magkakaroon tayo ng positive 1. Diba? Gets yun? Diba? Then sa kabila naman guys, meron tayong x plus 2 equal 0. So magkakaroon ka ng negative 2. Ibig sabihin, sa denominator, bawal siya mag negative 2. Kasi mag-0 yung denominator mo. Ito yung restriction mo. Bawal siya maging negative 2. Pero yung numerator okay lang. Kasi nga, wala namang restriction sa numerator. Kasi linear. Anyways, paano ba to explain? Ayun, lagay na natin yung points. Critical points yan. Lagay mo yung 1. Ito yung 1. Ito yung negative 2. Okay. Pero dahil nga sabi natin, wala siyang or equal, bares lang to ano, open circle. Pero kahit sabihin mo kasi kunyari yung given, sabay ko na ba yun? Sa sunod na lang nga. Tatandaan na yung sabi ko na ano. Yan, basta ganyan. Tumod lang mag-explain. Then kuha ka ng point, mag-test point ka. Ito critical points tong tawag. Hey, thank you Laika. Parang nakita ko to dati sa dati. Ngayon na nakita na nood ah. Ito critical points. Test point tayo. Ibig sabihin kuha ka ng point sa left ni negative 2. Ano yung nasa left na negative 2? Dali na. Baga magbago isip ko. Ay. Dali na, kuha ka ng point sa negative 2. Tapos kukuha ka rin dito. Sa gitna. Tsaka dito sa right ni 1. O, ano yung test point natin para makuha natin yung solution set? Ayaw mo. Bala nga tayo. End live. O, yung kumuha ng test point. So, sa left na ito, pwede negative 3. Sa middle nila ay 0. Then, ito naman 2 pwede. Pinakamalapit na. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. So, big sabihin, magkakaroon ka ng negative 3. Then, 0. Tapos, 1. Ito yung test point. Ito pala. Test point yan. Ngayon, dalawa yung formula dun eh. Pili ka na lang anong trip mo dun. Pares lang naman yung tama. Ngayon guys,
test point natin sa given. So, kung meron tayong negative 3 minus 1 over negative 3 plus 2 greater than 0 ba yan? True ba to or false? So, negative 3 minus 3 is negative 4 over negative 1. That is true. Sabihin true siya. So, pag true yun, shade mo yun. So, kung true to guys, itong middle, hindi na yan true. Nag-judge ka agad din. No? Hindi, ganun yung guys. Kapag ito guys, is check na, itong middle hindi. Judgmental yun. Hindi nga, pero pag ito X, etong gitna, sagot. Kausap ko na lang sarili ko eh. Pero ganun siya, naintindihan niya ako? Naintindihan na ba ako? Hindi mo ako naintindihan. Hindi niya ako naintindihan eh. Sabihin nyo nga, yes. Wala naman akong kausap eh. Nandyan pa ba kayo guys? Nag-try na si yes. Ay, nag-try na si yes. Isa lang naman pa nanonood eh. Pero ito guys, yun ang siya ginagawa. Ibig sabihin ito magiging false to, ito true. So, ang ganito yung itsura niya. Ang magiging solution set mo dito, based sa graph, sabi natin left to right pa rin ha. So, left arrow, that is negative infinity kasi pupunta sa left. Tama niya yung negative 2. Lagay mo yung negative 2. Pag infinity, parenthesis, yung negative 2 natin is open circle sa parenthesis din. So, ibig sabihin meron ka ditong x, yun. Ibig sabihin, yung middle nila hindi solution. Pero pwede pa yung kabila na line, na side. So, ganun pa rin, tama mo yung 1, then yung positive infinity. So, pare sila parenthesis kasi nga, hindi kasali. Ito yung case na una, nakapag ganyan. Ano daw? Parang ganyan siya ginagawa. Paano ba ito yung ayan no, set builder. Ay, parang ganito yata ito yung set builder, di ba? Paano ba ito yung set builder? Paano yung set builder? Ganito lang. Di ba less than negative to yun? Tapos, or, di ba or yung yun? Pag nakakita ka na ito, it's greater than 1. Tama ba ako, Math Inter AJ?